Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Umo. Taong 1961, Mindoro. Simula noong pagkabata niya, naging tampulan na ng tukso si Umo. Naging maugong kasi ang kwento na hindi sila magkadugo ng kanyang lolo Paking na isang albularyo. Marami ang nagsasabi na napulot lang daw siya sa kung saan at yon ang madalas na itinutukso sa kanya. May mga kwento rin siyang nalaman na nanggaling siya sa kabilang probinsya o bayan nila at kinakatakutan ang kanyang angkang pinagmulan. Hindi naman niya magawang matanong yon sa kanyang lolo dahil baka magalit ito sa kanya. Isang araw, nang marinig ni Umo ang plano ng kanyang lolo Paking, nagpasya siyang sumama rito. Noong una, ayaw sana siyang payagan ng kanyang lolo, pero nang maipaliwanag na ni Umo ang kagustuhan niyang makatulong, wala na ring nagawa ang matandang albularyo, kundi ang payagan siya. Kapag nakarating tayo roon, huwag kang masyadong lalayo. Ang lugar na ating pupuntahan ay kuta ng mga aswang. Kaya kailangan din nating mag-ingat. Opo, Lolo Paking. Hindi po ako alis sa tabi ninyo. Langid sa kaalaman ng matanda, may plano siyang hanapin ang kanyang pinagmulan. Marami na rin kasi siyang nalalamang kwento patungkol sa kanyang totoong pagkatao. Nang dumating ang araw na aalis na sila, hindi na wala ang kabang naramdaman ni Umo. Hindi naman niya alam kung ano talaga ang rason niya, kaya hinayaan na lamang niya. Dahil hindi pa naman uso ang mga sasakyan noong mga panahong yon, naglakad silang dalawa ng kanyang lolo. Kapag may madadaanan silang gustong magpagamot, humihinto sila para pagbigyan ito. Ilang araw at gabi rin silang naglakbay hanggang sa tuluyan na silang makarating sa kabilang bayan. Sumama naman si Umo sa kanyang lolo noong pumunta ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa mismong bahay na iyon nagaganap ang kanyang gamutan. Sa unang araw nila doon, simpleng panggagamot lang ang ginawa ng kanyang lolo Paking. Pero nang ikatlong araw nila roon, may isang pasyente silang dumating na halos puno na ng sugat ang katawan. Nalaman din nila na kapag sumasapit ang gabi, may mga maliliit na ahas na lumalabas sa mga hiwa ng kanyang balat. Isang mataas na uri ng barang ang ginamit at isa lang ang alam kong makakagawa nito, ang isang mambubunaw. Ano po yung mambubunaw, Lolo? Sila ang mga taong may dunong na mula sa kaliwa at nagagawa nilang utusan ng mga ahas para gumawa ng kasamaan sa kanilang kapwa. Kaya naman sigurado ako na siya ang may gawa niyan. Napatanong na lang si Umo sa kanyang lolo kung ano ang kailangan nilang gawin para magamot ang pasyente. Napabuntong hininga na lang ang matandang albularyo at napatitig sa malayo. Nang lumaon, sinabi niya na dalawang bagay ang kanilang pagpipilian. Yon ay ang hanapin ng ahas na ginamit ng mambubunaw o kung hindi man, ay utusan o pakiusapan mismo ang nasabing mambubunaw na kalasi ng ginawa niya sa pasyente. Noong mga sandaling yon, nag-usisa si Umo kung saan nila matatagpuan ang mambubunaw. Saglit na napaisip ang albularyo, pero nang mapatitig ito sa binata, sinabi niyang hindi ito sasama. Mag-isa lang akong pupunta roon dahil napakadelikado. Hindi natin alam kung anong panganib na ating kaharapin. Mas magiging ligtas ka kung magpapaiwan ka na lang dito. Hindi na sumagot si Umo sa kanyang lolo. Dahil talagang gusto niyang mahanap ang totoo niyang pinagmulan at nandoon na siya sa bayang yon, naisip niyang palihim na sundan ito. Alam niyang malaki ang tsansa na mahanap niya ang iba niyang kamag-anak kung meron man. Kinagabihan, noong kumalma ang kanilang pasyente, nagpasya na si Lolo Paking na umalis at pumunta sa kabundukan. Naisip nilang aktibo yon kapag gabi dahil may mga ritual din siyang ginagawa. Nang makalis na ang matandang albularyo,
Kinuha ni Umo ang isang itak. Noong mapansin niyang nakakalayo na ang kanyang lolo, nagpasya siya na sundan ito ng palihim. Dahil maliwanag naman ang buwan, hindi siya nahirapang baybayin ang landas na tinahak ng kanyang lolo Paking. Hindi rin siya nakaramdam ng takot dahil mas komportable siyang lumabas tuwing gabi. Hanggang sa tuluyan ng makalayo sila sa kanayunan, hindi pa rin siya napansin ng kanyang lolo. Noong mga sandaling yon, nagsimula na siyang tumahak ng matarik na daanan. Patungo na sila sa mas pinakaliblib na bahagi ng bayan, kaya inihanda na rin ni Umo ang kanyang sarili. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mapansin niyang saglit na tumigil ang lolo Paking niya. Minatyaga niya kung ano ang gagawin nito, hanggang sa mapansin niyang may kaharap na kung anumang nilalang ang matandang albularyo. Sinipat niya ng maigi yon, at sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nakita niyang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata ang nakahandang sumugod sa kanyang lolo Paking. Gusto sana niyang tulungan ng albularyo, pero naisip niyang baka magalit ito kapag nalaman ng matanda na sumunod siya. Dahil doon, minabuti niyang maging maingat sa paglapit. Ang naisip niyang plano, harangan at kalabanin ang ibang nilalang na susugod din sa kanyang lolo, pero hindi siya magpapakita sa albularyo. Nang medyo malapit na siya sa kanyang lolo Paking, hinugot na niya ang kanyang itak. Iginala niya rin ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang isang aswang na papalapit. Dahil yon ang unang beses niyang makasagupa ang mga ganoong nilalang, nakaramdam siya ng matinding kaba. Gayunpaman, sa rason na gusto niyang tulungan ng palihim ang kanyang lolo, sinugod niya ang nilalang at nilabanan. Nakita naman siya ng aswang, kaya sumalubong ito sa kanya. Gamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, hinarap niya ang aswang na nooy umaangil pa at sabik na lapain siya. Naglaban silang dalawa hanggang sa napuno na ng galos ang kanyang katawan. Hindi niya inakala na sobrang bilis pala ng aswang, kaya naman hindi niya ito kinaya. Nang bumagsak siya sa lupa, nilingon niya ang kanyang lolo Paking. Kinabahan siya ng sobra at naisip niyang katapusan na niya noong mga sandaling yon dahil napagtanto niyang nakaalis na pala ang matanda. Sinubukan niyang pumalag sa aswang pero biglang dumating ang dalawa pang nilalang at tinulungan nila ang kanilang kasama. Umibabaw sa kanya ang isang aswang at ang iba na may naghintay sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Inaakala niyo bang basta-basta lang ninyo akong matatalo? Mamamatay ako nakikipaglaban sa inyong lahat. Humugot ng kanyang lakas si Umo at nang akma niyang itutulak ang aswang na nakaibabaw sa kanya, lumapit sa kanila ang dalawa pa at pinigilan siya. Napasigaw na lang siya ng napakalakas nang lumapit ang aswang sa kanyang leeg at walang pagdadalawang isip siyang kinagat nito. Dahil sa matinding sakit na kanyang naramdaman, halos mawala na siya ng malay. Naramdaman niyang sinipsip ng aswang ang kanyang dugo at ang iba pang nilalang ay sinubukang wakwakin ang kanyang tiyan. Walang ano-ano. Sinakal siya ng aswang na kumagat sa kanyang leeg hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng hangin. Nahimatay siya at hindi na niya nalaman pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya noon nang maramdaman niya ang pagdampi ng ulan sa kanyang balat. Napabangon siya at nagpalinga-linga sa paligid. Nagtaka pa si Umo nang malaman niyang wala na ang mga aswang na kumalaban sa kanya. Napahawak na rin siya sa kanyang leeg at mas nagulat siya nang malaman niyang wala na ang bakas ng kagat ng aswang sa kanya. Nawala na rin ang mga kalmot ng mga yon, kaya napaisip siya kung ano ang nangyari sa kanya. Nagkaroon din siya ng kutob na baka may gumamot sa kanyang mga sugat, pero imposible naman, gawa ng sobrang bilis ng paghilom nun. Nasa ganoong kalagayan siya nang maalala niya ang kanyang lolo Paking. Kinutuban siya ng hindi maganda,
kaya hinanap niya kung saan ito posibleng nagpunta. Inabot na siya ng isang araw at gabi sa kanyang paghahanap sa lolo niya, pero hindi pa rin niya ito matagpuan. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng boses sa malayo. Nagtaka pa siya kung bakit parang mas nag-iba yung kanyang pandama noong mga oras na yon. Ano kaya itong nangyayari sa akin? Una, naghilom ang aking mga sugat. Umalis din ang mga aswang at hindi man lang nila ako tinuluyan. Ano ba to? Parang naging mas malakas ang aking pandama. Dahil sa mga katanungang nasa isipan niya, tila nakalutang siya habang naglalakad. Noong papunta na siya sa magubat na parte ng lugar na yon, nakaamoy siya ng malansang samyo. Kagaya yon ng mga amoy ng mga aswang, kaya naghanda siya. Napalunok na lang siya ng kanyang laway nang malaman niyang naiwan niya ang kanyang itak. Kinabahan siya dahil wala siyang magiging panlaban sa mga aswang, pero sinikap niyang lakasan ang kanyang loob at inisip na lang ang kaligtasan ng kanyang lolo Paking. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa may makita siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Tumigil siya at sinipat ng maigi yun. Dahil sa kanyang ginawa, nalaman niyang pati ang kanyang paningin ay nag-ibayo na rin. Kinabahan na si Umo ng mga panahong yon. Naisip niyang baka naging isang aswang na rin siya dahil sa pagkagat sa kanya. Nang mapagtanto niyang malabo namang mangyari yun ng napakabilis, mas lalo siyang naguluhan. Minabuti niyang magpatuloy na lang sa paglalakad, pero muli siyang napahinto nang makita ang 3 aswang na nakaharang sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, pero nang marinig niya ang pag-angil nila, pakiramdam niya ayaw niyang magpasapaw sa mga aswang. Napayukom siya ng kanyang kamay at sa hindi niya inaasahan, namutawi rin ang angil sa kanyang bibig. Nag-init ang pakiramdam ni Umo at habang nakatitig sa mga aswang, may kung anong nag-udyok sa kanya para labanan ng mga ito. Walang ano-ano, umatake sa kanya ang 3 aswang, kaya wala siyang mapagpipilian. Sinalubong niya ang mga ito at namangha siya sa kanyang sarili nang magawa niyang ilaga ng mga pag-atake nila sa kanya. Naging maliksi ang kanyang galaw at naramdaman din niya ang pag-ibayo ng kanyang lakas. Kahit pa na mabangis ang mga aswang na kanyang kaharap, nang lumaon, nagawa niyang pabagsakin ang mga ito. Dahil sa kanyang galit, kinagat niya ang mga ito sa leeg at dinurog ng walang kahirap-hirap ang kanilang mga ulo. Noong matapos niyang gawin yan, napatulala siya at mas lalo pang lumaki ang katanungan niya patungkol sa kanyang pagkatao. Naisip niya na baka alam din ng kanyang lolo ang nangyayari, kaya ipinagpatuloy niya ang pagsunod dito. Tumakbo siya hanggang sa matanaw niya ang matandang albularyo na naglalakad patungo sa paanan ng bundok. Naalala niya ang patungkol sa mambubunaw, kaya minabuti ni Umo na mas bilisan ang pagtakbo para magawa niyang maunahan ang kanyang lolo Paking. Nalampasan nga niya ang matanda at napangisi siya nang malaman ay hindi man lang siya napansin ito. Nang makarating siya sa paanan ng bundok, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Kalaunan, nakita niya ang isang lumang kubo na nakatayo sa hindi kalayuan. Lalapitan sana niya yon para matyagan, pero napansin niyang may nakapaligid na ahas doon. Agad niyang naisip ang kakayahan ng isang mambubunaw, kaya mas naging maingat siya. Walang ano-ano, nakita niya ang 2 dambuhalang ahas na papalapit sa kanyang pwesto. Alam niyang siya ang pakay nito, kaya napayukom siya ng kanyang kamay. Dahil ang tanging balak ni Umo ay ang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang lolo, nilabanan niya ang mga ito. Sinubukan pa siyang lingkisin ng isa, pero bago pa man magtagumpay ang nasabing ahas, dinurog na ni Umo ang ulo nun at gamit ang katawan nun, inihambalos niya ito sa isa pang ahas.
Nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban sa mga ahas nang bumukas ang bintana ng kubo. Nakita niya ang isang matandang babae roon na nakatitig sa kanila at hinihintay ang kamatayan ni Umo. "Hindi mo ako mapapatay! Ikaw ang papatayin ko at ang mga inaalagaan mong ahas!" Mas lalong naging mabagsik si Umo. Gamit ang kanyang nag-ibayong lakas at liksi, pinatay niya ang dambuhalang ahas. Kinuha pa niya ang ulo nun at walang pagdadalawang isip na itinapon yun sa matandang babae. Nagalit ang matanda at ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, marami ang mga ahas na nagsilabasan. Hindi na nalaman ni Umo kung saan ang galing ang mga yon. Gayunpaman, hinarap niya ang mga ito at ang kada ahas na lumalapit sa kanya ay walang awa niyang inaapakan sa ulo para mamatay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makita niyang papalapit na ang kanyang lolo. Dahil dito, minabuti niyang bilisan pa ang pagpatay sa mga ahas at agad siyang nagtago. Nakinig na lang siya at nakiramdam sa mga susunod na mangyayari. "Alam kong ikaw ang may gawa ng pambabarang sa aking pasyente. Kalasin mo ang barang at hayaan kitang mabuhay." "Sino ka para utusan ako niyan? Ni minsan walang nag-utos sa akin na bawiin ang aking mga ginawa. Kamatayan ang katumbas ng aking ipinapataw sa mga tao. At ikaw, umalis ka na rito kung ayaw mong maging kagaya ng mga nabiktima ko." Napailing si Umo dahil sa narinig niya. Salitan niyang tiningnan ng matandang babae at ang kanyang lolo Paking. Nakaramdam na rin siya ng matinding galit noon sa hindi naman niya malamang dahilan. "Umalis ka na rito at tanggapin na lang ang pagkatalo mo. Pasalamat ka at namatay na ang mga alaga ko rito. Pero hindi kita uurungan. Nandito ka sa aking lugar at wala kang kalaban-laban sa akin." "Diyan ka nagkakamali. Matanda na ako at malapit nang mamatay. Malugod kong tatanggapin ang kamatayan ko kung ang kapalit noon ay ang kamatayan mo rin." Napahalakhak ang matandang babae dahil sa sinabi ni Lolo Paking. Napako na lamang ang titig ni Umo roon nang makita niyang biglaan ang pagbabago ng anyo ng babae. Tumayo at naging sabog-sabog ang buhok niya. Napansin din ng binata na gumagalaw yon na parang ahas. Kinutuban siya ng hindi maganda para sa kanyang lolo. Dahil dito, naghanda siya para atakihin ang matanda kung sakali. Walang ano-ano, lumundag pa ibaba sa bintana ang mambubunaw at sumugod ito sa lolo ni Umo. Hindi na rin kinaya pang pigilan ng binata ang kanyang sarili. Buong bilis din siyang umatake sa matandang babae. Sa halip na ang mambubunaw at ang lolo niyang maglaban, silang dalawa ng mambubunaw ang nagtagisan ng kakayahan. Walang pagdadalawang isip na nakipagbuno si Umo sa matandang babae. Sinikap niyang wag na ring makalapit ang mga hibla ng buhok nito dahil napansin niyang gumagalaw yon na parang may sariling buhay. "Sino ka? Bakit ka nandito? Anong pakay mo?" Hindi nakasagot si Umo sa kanyang lolo. Nagtaka pa siya kung bakit hindi siya kilala nito, pero mas itinu niya ang kanyang pansin sa pakikipaglaban sa matandang babae na mas nag-ibayo ang lakas. "Alam ko kung ano ka. Isa kang baragaw. Inubos na namin ang lahi ninyo ah. Hindi ko akalaing may natira pa pala." Napaangil si Umo nang marinig niya ang sinabi ng mambubunaw na isa ring aswang. May kung anong kuryenteng lumukob sa kanyang buong katawan at mas sumidhi pa ang galit na kanyang nararamdaman. Nung mga oras na yon, saglit na natigilan ang binata. Napatulala siya at dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagkakataon ng mambubunaw para ibabawan siya. Sinakal nito si Umo at habang ginagawa niya yon, napansin ng binata na mas humahaba ang buhok ng matandang babae.
Pumapasok na ang iilang hibla nito sa kanyang ilong at may pumupulupot na sa kanyang leeg. Nasa ganoong kalagayan siya nang biglaang napaungol ang mambubunaw. Nakita rin ni Umo na gumalaw ang ulo ng nilalang at nang tingnan niya ang bandang likod ng matandang babae, nakatayo roon ang kanyang lolo Paking na may hawak na itak. Pakawalan mo ang aswang na yan! Ako ang harapin mo at tapusin na natin ang kasamaang ginagawa mo. Marami nang napapabalitang pinatay mo at kailangang wakasan na ang pag-aasik mo ng lagim. Napalunok ng kanyang laway si Umo at kinutuban siyang baka nakilala na siya ng kanyang lolo. Nung mga oras na yon, buong lakas niyang itinulak ang kanyang kalaban. Napalupasayang matandang mambubunaw, kaya nilapitan siya ni Umo upang ibabawan. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo kung ano ang aking pinagmulan? Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo sa aking mga kalahi? Napatawa ang aswang sa naging tanong ni Umo. Dahil sa ginawa nun, nanggalaiti siya. Buong lakas niyang sinakalang nilalang hanggang sa halos mawala na ito ng malay. Nakita niya ring unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhok ng mambubunaw, kaya naisip niyang baka tuluyan na itong nanghina. Binitawan niya ang matandang babae at binalak sana niyang umalis para iwan yon sa kanyang lolo. Subalit saktong pagkaalis niya sa kanyang pwesto, biglaang napatayo ang mambubunaw at inatake ang matanda. Hindi naman inaasahan ng lolo Paking ni Umo ang mangyayari, kaya nabuwal ito sa lupa. Bitawan mo si lolo! Ako ang harapin mo, demonyo ka! Natigilan ng binata sa kanyang sinabi. Maging ang matandang albularyo ay napako rin ang paningin sa kanya. Teka, anong ibig mong sabihin? Lolo mo ko? Tama na yung drama ninyo. Kailangang isa lang ang matitirang buhay sa atin. At ako yun. Papatayin ko kayong dalawa. At walang kahit na sinong makakapigil sa aking mga gawain. Pagkauwi ka ng matanda, inilapit nito ang kanyang buhok kay Lolo Paking at napaungol na lang ang albularyo nang nagsipasukan ng mga hibla ng buhok sa butas ng kanyang ilong at tenga. Sinikap namang makipaglaban ng matandang albularyo pero mas malakas sa kanya ang aswang na kanyang kalaban. Ayaw mo talagang makinig sa akin? Tingnan natin ang lakas mo. Sisiguraduhin kong bago matapos ang gabing ito, mamamatay ka. Patakbong sumugod si Umo sa mambubunaw at walang agam-agam na hinawakan nito sa buhok. Iniangat niya rin yon na naging rason para mapatingala ang aswang. Napaangil siya at sinubukan pa niyang kagatin ng binata. Ngunit bago pa man niya mapagtagumpayan ang kanyang gustong gawin, sinuntok siya sa panga ni Umo. Natigilan ang nilalang kaya nagkaroon ng binata ng pagkakataon para ibalibag ang mambubunaw na aswang. Pagbagsak nun sa lupa, napatawa pa siya na parang nangungutya pa kay Umo. Bago ibaling ang kanyang pansin sa aswang, tinulungan na muna niyang makatayo ang kanyang lolo. Nang makatayo na yon, napatulala siya habang nakatitig sa mukha ng binatang aswang. Magsasalita pa sana si Umo para usisain ng matanda, pero nakita niyang napatayo na ulit ang mambubunaw. May kung anong ikinumpas ito sa ere, kaya nabahala na ang binata. Naisip niyang baka tinatawag ng matandang babae ang iba pang ahas na nasa paligid lang. Bago pa man sila makarating dito, sisiguraduhin kong patay ka na. Patakbo siyang lumusob sa kinaroroonan ng aswang na kalaban niya. Nakita naman noon ang ginawa ni Umo, kaya nakapaghanda siya sa gagawing pag-atake nito. Nagbuno silang dalawa. Kahit na malakas ang aswang na kalaban ni Umo, hindi siya nagpatalo rito. Ginamit rin niya ang kanyang lakas hanggang sa naibalibag niya na ito. Tumama ang katawan ng matandang babae sa kanyang bahay, kaya napaungol yon ng malakas. Susugurin pa sana ni Umo ang mambubunaw, pero napalingon siya sa kanyang lolo Paking nang magwika ito ng, "May mga ahas na paparating dito.
Kailangan na nating makaalis. Iginala ni Umo ang kanyang paningin sa paligid at nakiramdam. Ilang sandali pa, nawari niyang tama ang kanyang lolo sa sinabi nito. Alam kong may dunong ka sa karunungan ng kaliwa. Pero tandaan mo na kahit anuman ang mangyari, kailanman hindi mo magagawang supilin ang kapangyarihang mula sa Diyos. Nung mga oras na yon, sinabi na rin ni Lolo Paking ang patungkol sa tunay na katauhan ni Umo. Iniligtas lang kita noon dahil inubos ng mga mambubunawang lahi ninyo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iba pang kasamahan ng matandang yan. Pero alam kong sila ang pumatay sa mga tunay mong magulang. Mas nangibabaw ang galit ng binatang aswang. Sinabi niya sa kanyang lolo na magtago na muna ito para makaligtas at papatayin niya lang ang mambubunaw. Hindi naman nakinig ang matanda at naghanda siya sa pagdating ng mga ahas. Nung mga sandaling yon, narinig ni Umo ang kanyang lolo na umusal ng dasal para hindi na makalapit ng tuluyan ang mga ahas. Samantala, lumundag si Umo patungo sa bahagi kung saan tumilapon ng matandang babae. Pagdating niya roon, nagulat siya nang mapagtantong nawala na ang mambubunaw. Iginala pa niya ang kanyang paningin, pero kahit anino nito ay hindi na niya nakita. Alam kong nasa paligid ka lang. Bakit hindi mo na lang tapusin ang gulong inumpisahan ninyo? May natitira pa sa lahi na sinubukan ninyong lipulin. Magpakita ka at harapin mo ang iyong kamatayan. Nasa kalagitnaan siya ng paggala ng kanyang paningin nang marinig niya ang pag-ungol ng kanyang lolo Paking. Ibinaling niya ang kanyang titig doon at napaangil siya ng malakas nang makitang nakatayo ang mambubunaw sa likuran ng kanyang lolo Paking habang sinasakal ito. Pumapasok na rin sa mga butas ng ilong at tenga ng matanda ang buhok ng aswang. Pakawalan mo ang lolo ko! Maglaban tayong dalawa! Malaki ang atraso mo sa lahi ko at matindi rin ang galit mo sa amin. Halika na, tanda! Ako ang kaharapin mo! Hindi pinakinggan ng aswang ang sinabi ni Umo. Napaangil lang yon habang nakangisi sa kanya. Ilang sandali pa, sinabi nito na papatayin niya ang albularyo para wala nang magiging sagabal sa kanya. Napailing ang binatang aswang dahil sa sinabi ng matandang mambubunaw. Dahil sa matinding galit niya, ginamit niya ang kanyang kakaibang bilis. Bago pa man mapagtanto ng mambubunaw ang kanyang gustong gawin, nagawa na niyang makatakbo at makarating sa likuran ng nilalang. Nung mga sandaling yon, buong lakas niyang sinabunutan ng matanda. Napaangil yon at nang subukan niyang humarap kay Umo, sinakal siya ng binata ng buong lakas tsaka iniangat sa lupa. Kahit kailan, hindi ako papayag na may manakit sa aking lolo. Kung kinakailangan kong pumatay, gagawin ko para lang maprotektahan siya. Napangisi ang matandang aswang. Humugot siya ng kanyang hininga at pahirapang nagwika. Kung nakikita mo lang ang itsura ng mga kalahi mo noong patayin namin, siguro maaawa ka rin pati sa iyong sarili. Magagawa mo man akong patayin, pero hindi mo maaalis ang katotohanan na ikaw na lang ang natitira sa lahi ng mga Baragaw. Napatawa pa ang aswang, kaya ibinalibag siya ni Umo. Pagkatilapon ng aswang, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng binata na makabangon. Lumundag si Umo patungo roon at walang pagdadalawang isip na kinalmot ang buong katawan nito. Kahit na anong pagpigil ng matandang mambubunaw sa kanya, naging baliwala ito dahil sa bilis ng binatang Baragaw. Sige, Umo, patayin mo ang mambubunaw na yan. Akala niya siguro magiging malakas siya dahil isa na siyang aswang. Nagkakamali siya. Ipakita mo sa kanya ang bagsik ng isang Baragaw
na pinagkaita ng pagkakataon para makita ang kanyang mga kalahi. Pag-uwi ka ni Lolo Paking, napaangil ng malakas si Umo. Gamit ang kanyang dalawang kamay, walang pagdadalawang isip niyang winakwak ang tiyanang mambubunaw. Dahil nananatiling buhay ang matandang babae, sinubukan pa nitong lumaban sa baragaw, pero dulot ng malaking sugat niya sa tiyan, naging limitado na ang galaw nito. Hindi ko kakainin ang laman loob mo, pero alam kong kapag wala ang mga yan, mawawalan ka rin ng buhay. Maswerte ang mga ahas na makakarating dito. Alam mo kung bakit? Dahil may kakainin sila. Napaungol ang matandang mambubunaw. Nangilid ang mga luha nito, pero hindi siya pinansin ni Umo. Noon din, hinugot ng binata ang mga laman loob ng aswang. Nagulat na lang ang mga mata nito, tsaka napahugot ng kanyang kahuli-hulihang hininga. Hindi pa nakontento si Umo roon. Inapakan pa niya ng ilang ulit ang ulo ng matandang mambubunaw na kabilang sa pumatay sa buong lahi niya. Kulang pa ang kamatayan mo dahil sa ginawa mo sa mga kadugo ko. Ginutay-gutay niya ang katawan ng mambubunaw at ikinalat sa paligid. Kahit na sinisita na siya ng kanyang lolong albularyo, hindi niya ito pinakinggan. Nang matapos na niyang gawin yan, pinakalma ni Umo ang kanyang sarili. Nang makalapit sa kanya ang lolo niya, doon na siya tuluyang umiyak. Bumalik na rin siya sa normal niyang anyo at doon siya nakaramdam ng matinding pagod. Pasensya ka na kung matagal kong itinago sa iyo ang totoo. Alam ko ang nangyari sa angkan ninyo, pero mas gusto kong mamuhay ka ng normal. Wala akong problema, Lolo. Nalulungkot lang ako dahil sa nangyari sa mga magulang ko. Pero hindi bale. Naipaghiganti ko na sila. At alam kong matatahimik na rin sila kung saan man sila naroroon. Nasa ganong kalagayan sila nang makarinig sila ng mga kaluskos. Nagkaroon sila ng kutob na ang mga ahas na yon, kaya minabuti nilang umalis na lang sa nasabing lugar. Nang makauwi na sila sa bahay kung saan nandoon ang kanilang pasyente, laking pasalamat ng mga yon dahil bigla ang nawala ang sobrang sakit na nararamdaman ng babae. May lumabas ding isang ahas na may kung anong baging na nakatali at yon ang pinaghihinalaan nilang may dulot ng kung anumang karamdaman niya. Nang matapos ng naging gamutan nila, nanatili muna sila roon ng ilang araw bago tuluyang umuwi. Hindi pa rin kasi sila nakabawi ng kanilang lakas dahil sa pakikipaglaban nila sa mambubunaw na isa rin palang aswang. Sinabi na rin ni Umo sa kanyang lolo ang posibleng rason kung bakit napukaw ang pagiging aswang niya. Pinayuhan siya ni Lolo Paking na gagamutin, pero tumanggi siya. Ayon sa kanya, mas gusto niyang maging ganon para kahit papaano ay meron pa ring alaala ang kanyang mga magulang at angkan sa kanyang pagkatao. Hindi naman naging mapilit si Lolo Paking at minabuti nilang ilihim na lang ang totoo niyang pagkatao. Nakakaya namang kontrolin ni Umo ang kanyang sarili kaya hindi siya basta-bastang nagpapalit ng anyo. Ginagawa niya lang yon kapag may nababalitaan siyang aswang na nananalasa sa ibang lugar at kinakalaban niya yon tapos pinapatay. Dahil ayaw niyang maging aswang ang kanyang magiging anak, nagpasya si Umo na wag nang mag-asawa. Nakontento siya sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin na mula sa mga malalayong kamag-anak ng kanyang Lolo Paking. Sa kanila na rin niya naisiwalat ang totoo niyang pagkatao at maging ang nangyari na naging rason kung bakit siya ang tinaguriang pinakahuling lahi ng mga Baragaw.